Ayun na po, Sir Angelo. Okay, so outline po natin ano, so outline lang po ng i-discuss ko sa inyo. So introduction to risk-based thinking. So bakit po ba kailangan meron tayong risk assessment? So ipapakita po sa inyo kung bakit ano. So kailangan kasi P9001 2015 ay risk-based ang thinking ng management. Okay? Then introduce ko po sa inyo yung procedure in risk assessment, ano yung rules ng bawat isa at ano po yung step na ginagampanan ng bawat isa or yung ginagawa para ma-complete po natin yung procedure. Ano po? And then, yung format po ng risk assessment form natin at saka yung risk assessment 2020 requirements. Ano po yung mga kailangan nating igayak para fully matapos po natin yung risk 2020. Kasi yung pong paggawa pa lang natin is just half of it. Meron pa po yung kasunod. No? And then, pag nakayari na tayo for risk 2020, yun naman pong kay risk 2021. Ano naman po yung requirements para mabuo natin yung 2021. Then, dadagdag ko lang din po yung naging recommendation sa atin o yung findings sa atin regarding sa risk assessment form nung nakaraang 2020 o no December 2020 na audit na sana po ay ma-actionan natin or magawa natin sa mga isasubmit nating risk assessment form today. Ayan, so ito po yung outline ng ating short lecture today and Q&A portion po natin. Okay? So I'll continue. So risk-based thinking po. So risk-based thinking po is presented within the introduction of ISO 9001 2015 standard. So ibig sabihin po once na nag-apply kayo ng ISO 9001 2015 standard, automatic po hinahanap nila na yung management ay meron pong tinatawag na risk-based thinking o yung bago mangyari yung isang event ay meron na kaagad siyang action, ano, yung nailista na natin yung mga possible na gagawin sa kanya, maka-counter na natin agad na if ever mangyari siya, meron na tayong documented na information kung ano yung mga dapat na gawin. Okay? And then, ganun nga rin po, yung bago siya mangyari, ano, yung hindi pa man, ay nailista na natin at nagawa na natin agad yung tinatawag natin na preventive measure. Okay. So si ISO 9001 po, as always, advocated mitigating and avoiding risk. Sa mga lower versions po nung quality management system manual, makikita po ron ang tinatawag nila for risk-based thinking is preventive actions. So ibig sabihin, bago mangyari yung isang event na hindi natin gusto mangyari sa organization natin is nakalista na po kaagad at meron na tayong agad actions na ginagawa para ma-mitigate yung chances, ano? So sa ISO 9001 2015 po, pinalitan nila yung term, so hindi na po ginagamit yung preventive actions, ang ginagamit na natin is actions to address risk and opportunities. So kung babasahin niyo po yung ISO 9001 2015 manual natin, lagi pong mababanggit yon, si actions to address risks and opportunities. So, organizations po are required, ano, kung tayo po ay mag-under ng quality management system wherein nasa pangatlong taon na tayo at under na pa po tayo ng recertification ngayong taon, we are required to address both risk and opportunities. So, yung opportunities naman po na handle naman natin yan sa planning. Nagkakaroon naman po tayo ng planning session. So, okay naman po yan, ano. Then we have teka lang po, ayan. Okay po ba? Hindi po ba naghahang yung aking signal? Medyo mahina po kasi nito sa bahay. Okay naman po, sir. Okay naman po. Ayan. Sige. Thank you, Sir Angelo. Pa-remind ako pag nawawala kasi alam ko pagka nawala yung signal ko, ikaw ang magdi-discuss. Ayan. Sige, sir. Ayan po. So, yung risk, ano, this is a positive or negative deviation from the expected. So, these are changes, ano, from what we are expecting. So addressing a risk could mean pursuing a new opportunity. So the better an organization manages risk, the better prepared they are to face uncertainties. No? So hinihiling dito ni standard na i-address natin or ilista natin, ano, gawa tayo ng list ng mga risks and then possible opportunities na pwede mangyari dun sa ating organization. So yung opportunities po, this can include the adoption of new customers, products, technology, or practices. Okay?
So ito po, So the ISO 9001:2015 requirement around risk and opportunities do not require a formal risk management system. So wala po siyang hinihingi. Tayo po as organization ang bahala kung ano po yung gusto nating gamitin. Yan po yung sinasabi nun. So kung napansin niyo po ng audit, hindi niya binatest na ganito yung form, hindi niya binatest na ganito yung tsura. Ang kailangan lang po niya is meron tayong formal na risk management system within the organization. So however, it does require that an organization determine what they are and how they will be addressed. So dapat lang po is makagawa tayo ng tinatawag na risk identification. So ma-identify natin sino ba ang risk sa bawat procedure na meron tayo. Tapos ano pa yung actions na gagawin ng organization or ng unit para ma-mitigate yung risk na dineclare natin. Po? Then, when evaluating risk daw po, it is also helpful to use two metrics or two parameters. So, these are impact and probability. So, pag sinabi nating impact, gaano ba kagrabe yung magiging effect pagka tumama yung risk na yon sa atin, and then yung probability naman is gaano kadalas siyang pwedeng mangyari within our organization or within our unit. So yan po yung dalawang parameter na sasagutan natin after nating identify yung risk natin. Okay po? So next, punta tayo dun sa niregister po natin na procedure for risk assessment. Actually, ito po ay naregister na last year, or actually parang 2 or 3 years na po ito sa atin. Nagkaroon lang po ng konting revision ngayon for 2021, which I will be discussing in dito po sa aking presentation. Okay. So ang purpose po nung procedure natin na to, okay? So ang purpose po nung procedure natin is to establish a uniform format for identifying and assessing the possible risks that may occur in the procedures for every unit, college, or campus within the university. So number 1 input po natin dito sa paggawa ng risk assessment form is dapat alam po natin yung mga procedures natin dun sa mismong mother unit natin. For example, kung tayo po ay from architecture, so lahat po ng unique procedures at mga procedures na ina-adapt ng architecture, gagamitin po natin yun as input dito po kay risk assessment form. Okay po? So, to assess the degree of impact and probability of the occurrence of each identified risk in the procedure. So, yun nga po yung sinabi ko sa inyo na meron tayong dalawang parameter na chine-check for identifying risk. So, yun nga po si impact at saka si probability. And then, after po nating ma-identify yun, after ng mga actions na gagawin natin, to determine naman po the effectiveness of the actions needed to minimize the occurrence of the risk. So dito po ay magbe-base tayo sa evidences na ipapakita nyo upon submission para makita natin kung naging effective ba yung actions na inilagay natin sa pag-address ng ating risk. Okay? So sunod naman po natin yung roles. So in-invite po kayo dito para makita nyo po yung mga roles na gagawin ng bawat isang involved. So unahin po natin yung University Planning Director. So si Ma'am Sara po, So she is responsible for informing the unit heads, the college deans, and campus directors to create, fill up the risk assessment form for the current audit year. So yung for example po, yung paggawa po ng risk assessment for 2021, si Ma'am Sara po ang magbibigay sa atin ng go signal na mag-start na po tayo ng 2021. So meron po tayong mga ibibigay na papers kay Ma'am Sara para po ma-review niya at sabihin niya na pwede na tayo mag-start for 2021. Yun po yung mga kailangan natin or na igayak or kailangan nating mai-comply, mai-submit para po maisara natin yung 2020. Kasi hindi po natin magagawa yung 2021 nang hindi po natin na isasara yung 2020. So, meron po tayong mga hihingin mamaya na kapag nakompleto natin yun, nakompleto ng lahat yun, saka po lang po magbibigay ng go signal si Ma'am Sara na gawin po natin yung 2021. Ganyan po yung magiging procedure po natin. So, another po na responsibility ni Ma'am, responsible for reviewing and approving the risk assessment form created by the unit heads,
college deans and campus director. So it will be, again, Ma'am Sarah's role to review ano siya po ang mag-forward. Kung okay na po, siya na yung magsasabi sa inyo kung meron po mga kulang, together na lang din po with the help of the risk management team. Okay? Then, responsible for informing the unit heads, college deans, and campus directors to submit their accomplished risk assessment form together with the evidences for the implemented actions. So dito po i-clear out ko po na 2 beses po kayo magsasubmit. So yung start po ng year, let's say gagawin natin si 2021, ano po, magsasubmit po kayo for approval ng risk for 2021. Then pag ano po yun, approve na ni President, babalik po yun sa inyo, ikikip niya po siya. Then before po nung end ng year, so let's say December 2021, lahat po ng actions na ginawa natin to mitigate the risk, lahat po ng mga, let's say, nag-procure tayo, nag-hire tayo ng bago, o kaya may mga pinalitan tayong procedure, lahat po ng yun, ililista ulit natin doon sa risk natin ng 2021, kasama po ron yung mga evidences. So mamaya i-discuss ko po sa inyo yung mga sample po ng evidences na gagawin natin. So bakit po natin yun gagawin? Bakit natin siya ililista, tapos bakit tayo mag-iipon ng evidences? Kasi po kapag yung isang risk statement nyo na binigay ay na-address nyo na po, nasagot nyo na at nakita natin na naging effective yung bagong binili nyo equipment, na wala na yung risk na yun sa inyo, o kaya yung dati kulang kayo ng tao, since nag-hire na kayo ng tao, nakapag-hire na kayo, or nakapag-add na kayo ng tao, or nag-designate na kayo ng bagong tao, na-mitigate natin yung risk, pwede po ngayong isulat as recommendation na hindi na siya isama kay 2022. So yun po yung reason bakit natin kailangan na tapusin muna yung 2020 bago po natin i-start si 2021. Okay po, so yun po yung process na gagawin natin dito. Okay? And then Ma'am Sarah is also responsible for directing the risk management team in checking and monitoring the actions taken by each unit. Ayan, college or campus to reduce the impact and probability of the occurrence of the identified risk. Ayan, may tanong na kagad si Ma'am Aya, kapag low po ang risk rating, kailangan pa rin po ba na may evidences? As long po as dineclare nyo na i-mitigate at meron po kayong evidences na kayo na-mitigate, kailangan po. Ngayon kung wala naman po, nilagay nyo lang po as accept, wala po tayong ilalagay na evidences. Sir Angelo, papasa ko po yung hosting para po yung pag-unmute sa mga... Yes sir, sa akin muna lang sir. Sige sir, ayan. Para hindi ko po kasi pag-discuss saka yung... Tapos paano na lang po sir sa security, pa-allow na lang ako for share screen. Okay sir. Ayan sir, na-review na po. Ayan. Okay na sir. Ayan po. Okay na po. Ayan. So yun po yung ng mga magiging roles po ng University Planning Director. Next naman po, yung ating unit heads or college deans or campus directors. So ito na po, dito na po tayo papasok. Ito na po yung unit, yung organization, yung college or yung mismong campus. Syempre sila lang po yung nakalagay dito sa role, pero ito po ay responsibility ng lahat ng people na nandun sa loob kasi sila po yung magbibigay ng inputs. Sila yung tutulong kay unit head, kay dean, or kay campus director para mabuo po yung risk assessment form. So si unit head po, si college dean or campus director, siya po yung responsible for creating the risk assessment form of their respective unit, college, or campus. So they are the ones responsible for identifying the possible risks for non-attainment of each procedure stated by the unit, college, or campus. And then sila rin po yung mag-score. So meron po kayong scorean. Scorean nyo po yan ng either 1, 2, or 3. Yun pong ating impact and probability of occurrence. So i-explain ko po sa inyo mamaya. Kailan nyo po siya gagrantan ng 1, kailan nyo siya gagrantan ng 2, kailan nyo siya gagrantan ng 3. Hindi po ito itatanong sa inyo ng auditor, kahit external auditor po, kung bakit 3 yung ginrate nyo, kung bakit 2 yung ginrate nyo, or bakit 1. So, basta po kayo, i-grade nyo po siya, tapos kailangan lang po nating tingnan na meron siyang corresponding na risk value. So again po, it's within the unit head, the college dean, or campus director yung pag-grade ng impact and probability.
Then, responsible for identifying the possible sources and causes of the risk that may occur. Responsible for identifying the actions needed. Ano po yung mga gagawin nating actions to minimize the impact of or the occurrence of the risk. And also responsible for taking the identified actions into implementation to minimize the impact or the occurrence of the identified risk. Ano po? So ito po yung roles ng unit head, ng college dean, or ng campus director. So sila po yung pipirma sa bubuuin natin na risk assessment form. So together with the people under them, syempre po lahat naman magbibigay ng input. Minsan po kasi hindi naman si unit head or si dean or si direct yung may hawak ng procedure. Pwedeng isa sa mga tauhan niya sa loob yun. So yun yung nakaka-experience sa mga possible risk. Magtutulong-tulong po na maibigay yung input. Pero yung final, yung form po na magagawa, ang pipirma at magsasubmit nun ay si unit head, college dean, or si campus director. Okay po? So next naman po tayo, si Vice President. So sila naman po yung responsible for checking and approving the risk assessment form accomplished by the units, colleges, or campuses under his or her administration. So for example po, kung mga colleges po, academic affairs na concern, so yung CICT, CMBT, yan po, under po siya kay Ma'am Hugo, no? Si BP Hugo po, siya po yung pipirma ng mga risk natin. Then, responsible for supporting the actions needed in order to minimize the impact and occurrence of the identified risk. So, yung support ng BPs doon sa mga initiatives or implemented or gustong implement na actions to minimize the risk. Okay? And then, last na may responsibility dito sa risk assessment procedure natin is the university president. After pong pumirma ng mga BP, so si President naman po, so again, responsibility rin po niya na support yung actions needed in order to minimize the impact and occurrence of the identified risk. So part po ito under ng leadership. So tinitingnan po nila yun kasi gusto nilang supported ng top level management or ng Execom yung po mga actions na ginagawa to mitigate or to reduce the impact of the risk na na-identify natin. Okay po? So yan po yung responsibilities. Sa-define po natin yung responsibilities ng bawat isa. Proceed po tayo ngayon sa actual na procedure. So yung actual na procedure po niyan, si risk management team pa pala. Ayan, sorry po. So they are responsible for assessing the effectivity of the actions. So para ngayon po, magsiset tayo ng deadline kung kailan kayo makakapag-complete nung kay 2020. So pagka na-submit po yan, i-check namin yan. Kami po yung gagawa ngayon ng report. Yung report po na yun, gagamitin lang natin para lang po ma-identify sino dun sa mga risk na nilista nyo, yung na-solve na pwedeng hindi na natin i-omit for the next year. Ganun po yung gagawin natin. So it's up to you po kung ano yung ilalagay nyong evidences. So, evaluate natin evidences na yun. Pagka okay na, ipapatanggal na po natin yung risk. Then, pwede na kayong mag-focus dun sa ibang natitirang risk nyo or baka may naisip kayo na bago na include nyo na for 2021. Yan po yung reason bakit po tayo nagkakaroon ng assessment ng effectivity of the actions stated. Po? So, again, responsible for checking the evidences attached within the actions and responsible for generating reports, evaluation and recommendations as basis for creating the risk assessment form of the succeeding year, yung gagamitin po para sa 2021. Okay po? So ayan, na-discuss ko na po lahat. Sure na to, ito na yung procedure. Ayan. So sa procedure manual po natin, pag na-review po natin yung procedure ng risk assessment, una po 4 yan, pero ni-revise namin ngayong 2021, naging 6 na po siya. So, i-discuss ko po itong 6 na ito ngayon para makita po natin yung role, yung activity ng bawat isa doon sa mga nabanggit po sa responsibilities. So, una, yung procedure po or yung process ng call for the preparation of the risk assessment form. So, again po, ang mag-i-initiate na to ay yung ating University Planning Director. So, the University Planning Director shall call for the preparation of the risk assessment form to the unit heads, college deans, and campus
directors. So the preparation of risk assessment forms shall be on or before the third week of January of the current audit year. So hopefully po sana ang ano talaga natin is hanggang third week of January nakapag-submit na tayo nung risk for 2021. Kaya lang we understand naman po na marami talaga tayong naging activity. So hindi natin naihabol sa petsa na yun, pero at least i-try po natin ihabol. Tapos kung ano po, pepetsahan na lang natin siya, napapasok tayo kasi naka-register po yan under ng on or before third week of January. So, pabaguhin na lang natin yung date. Sana na on or before third week of January tayo nagpa-approve. Ito po siya. Then next po, yung prepare and accomplish risk assessment. Ang gagawin na ni unit head, ni dean, sa ni campus director. So again po, if you have questions dito po sa mga sasagutan, paipon po, sasagutin po natin mamaya, and magbibigay din po ako ng example at saka po yung form na gagamitin para makatulong po sa inyo sa pag-fill up ng risk assessment form. So the unit head, dean, or campus director shall create the risk assessment form based on their submitted and approved procedures and the procedures they are adapting from other units or colleges. Ito po yung bago, ito po yung implement natin ngayon. So last time po kasi ang nangyari, for example sa amin po sa CICT po, ano lang po yung unique procedure namin sa CICT, yun lang po yung nilista namin under ng risk assessment form. Pero in reality po, hindi naman yun lang yung procedure na ginagawa namin. Procedures po adapted from the academic affairs office, yung kay BP Roda po, like yung faculty loading, yung pong creating and updating ng syllabi, ginagawa po namin yung sa college. So dapat po gagawan din namin yun ng risk. So sa mga colleges po or mga campuses na ma-adapt ng procedures from the other units or colleges, again po, isasama po yan sa bubuuin nating risk assessment form. So unahin lang po natin yung unique na procedure na meron tayo, pero isasama pa rin po natin yung mga inadapt natin na procedure from other units or colleges. One example po, hindi lang kay AAF, may process din tayo ng completion ng grades. So yung completion po ng grades, yata ay procedure to ni OAR. So a-adapt din po tayo sa procedure na yun ni OAR. So ano pong ibig sabihin nun? Gagawan po ba natin ng bukod na risk yung risk na ginawa nila? Hindi po. Iintayin na lang po natin na matapos po si AAF or si OAR, yung risk na nagawa nila ipapasa po sa atin, and then titingnan po natin kung yun yung mga possible din na mag-affect sa atin. Tapos yun ililista din natin under. So again po, hindi lang ito yung mga unique na procedure natin, kasama rin po yung mga procedure na in-adapt natin. So expect po natin na yung colleges, so common po yan, ina-adapt niyan is AAF, tapos yung mga, yun nga pong OAR, and then yung campuses naman po, since meron siyang academic side and administrative side, mahaba po yung magiging risk nila. So pwede po nilang i-adapt na lang yung risk from the units or colleges na na same po yung inadaptan nila ng mga procedure. Then next po they shall identify the issues or the probable causes that may lead to the non-attainment of the procedures listed. So mamaya po sa Excel makikita niyo na po kung saan ilalagay yan. So again po more than one issue can be listed per procedure. So ano po ba yung mga issues na to? So ito yung mga pwedeng pagmulan ng risk. So pwedeng ito yung products and services na nakukuha natin, o kaya yung resources, baka kulang yung resources natin, pwede po natin i-declare yung resources, o kaya po pwede natin i-declare leadership, organizational structure, organizational values and culture, roles and accountabilities, organization policies and procedures, contractual relationship, management decision-making processes, social and cultural environment, political organizational affiliations, legal and regulatory. So ito po mga to ilalagay natin. Pili lang po tayo dito kung saan po tayo mag-fit para po sa pag nag-group po kami kung ano-ano yung mga risk under ng roles and accountabilities, mga risk under ng products and services, madali po. Kasi nung nakita ko po nung nag-check ako ng risk, masyado po nilang in-specific
Ang hirap po tuloy sa amin sa risk management team na i-groupings kasi pwede na po silang i-declare as roles and accountabilities, tapos masyado pa po nilang dinitil. So at least meron naman po akong list na ibibigay, nasa form naman po yun, as well as itong slide naman po na to, makukuha nyo rin po ito. Pwede nyo na pong pagbasihan as mga inputs na pwede nating ilagay under issues. Ano po? Then, susunod, they shall identify the stakeholders that will be affected by each issue identified related to the non-attainment of the procedure. So, sino po yung mga tao na maapektuhan kapag hindi natin nagawa yung procedure na meron tayo? Ano, parang tayo po, minsan sa academic side, pagka may hindi tayo nagawang procedure, syempre number one na stakeholder na maapektuhan natin, yung pong ating students. So, identify po natin sino-sino yung mga hindi maapektuhan, sino-sino yung mga maapektuhan in case na yung risk na dineclare natin is maging reality, so mangyari talaga siya. Yun po. So, sino-sino within our stakeholders sa maapektuhan. So, pwede pong isa, pwede pong maraming ilagay as long as ma-justify natin na yun talaga yung mga tao or mga grupo na tatamaan kapag hindi natin nagawa yung procedure na meron tayo. Next po, dito pa rin kay prepare and accomplish. So, i-identify po nila yung risk number or the unique identifier per risk identified. Ito po, nananumber lang po tayo. Kung naka 20 na risk tayo na nalista, lalagyan na natin ng 1, ng 2, ng 3, ng 4, ng 5, kung sino po ron. Ito pong numbering na to, pinagawa natin to para madali lang po doon sa evidences. Mama-explain ko po yan sa evidences. Then, they shall risk the risk that may cause the non-attainment of the procedure. So, ito na nga po yung mismong risk statement. So, bigyan ko po kayo na example nito later pag ando na tayo sa actual na form. Then, they shall identify the impact rating. So, again po, dalawa yung pinag-uusapan natin dito, si impact at saka si probability. So, ang impact po, gigradean po natin to as either major, moderate, or minor. So, pag compute po ng risk value, magiging numerical po yung value na yan. Pag major, 3 po yan. Pag moderate, 2. Then, pag minor is 1. Okay. So, pagka na-identify natin yung risk statement, paano ba natin siya magigradean? Or ano ba yung explanation paano natin masasabing major, moderate, or minor? Pagka raw po major, so they are resulting to stakeholder complaints that may lead to courts. So, pwede magkaroon ng demandahan or yung mga dineclare po nating quality objective, ni-scorean po natin quality objective natin or sa IPCR natin, may drop to unacceptable level. So, kung yung targets natin sa IPCR bumababa, or pwedeng bumaba, pwede natin ilagayan as major. O kaya naman, kung yung procedure po natin ay totally hindi magawa dahil doon sa risk na yon, so pwede natin ilagay as major. For example po, fully computerized tayo, tapos i-declare natin na yung risk natin is yung unavailability of computer systems due to lack of electricity. So technically, pwede natin consider yan na major kung wala talaga tayong magiging action. Kasi no procedures may be done, kung wala talagang kuryente since lahat ng procedures natin ay fully automated. Ayan po, so papasok na siya kay major. So, aapektuhan din po niyan yung quality objective natin. Pwedeng mag-drop yan to unacceptable level. For example, marami process ng enrollment, since online ng enrollment natin, walang kuryente or nag-down ng server, nag-busy ang server. So, papasok po siya kay major. So, moderate naman, so resulting to stakeholder concerns only, quality objective is still within acceptable level. Ibig sabihin, pwede siyang nangyayari siya, pero still hindi siya hindi malaki yung impact niya, magkakaroon na ng concern si stakeholder, walang demandahan na mangyayari, yung bababa lang yung score natin sa quality objective or sa IPCR, pero still acceptable pa rin yung level niya, and then yung procedure may have little effect, pero in the end siya ay ma-attain pa rin or ma-finish. So yun po yung moderate ang impact. Pag minor naman, so no direct effect to stakeholder. Possible lang siya mangyari, pero we can still do alternatives para masatisfy yung stakeholder natin.
And then wala rin pong direct effect to the quality objective defined by the unit, the college, or the campus. And no effect to the procedure. Again po, dito lang po tayo pipili, minor, moderate, or major. So pagka po pinili nyo na yung minor, meron po dun sa Excel, automatic 1 na po yan. Sa moderate, automatic 2. And sa major, automatic na yan na 3. Last time po kasi, may nagsagot ng 0. Ang hirap pong explain dun kay Shahid yan kasi wala naman po talaga tayong 0. Ayan, pakita ko po yung risk assessment form. Ito po siya. Kung meron po kayong nalistang risk, so ito po siya. Pagka naglagay na po kayo ng major, moderate, or minor, automatic na po siya magkakaroon ng value. So wag na po nating baguhin. Yung iba po kasi naglagay sila ng 0. 0 po yan sa una lang since wala pa tayong nilalagay. Ayan po. Nakikita po ba yung natin, yung risk assessment form? Sir Angelo, nakita po? Yes po, sir. Yes po, sir. Ayan po, ayan po. Ayan, so ito po siya, so dito lang po sa part na yan, pili lang tayo. Dito yung risk, ayan. Then dito yung college unit campus, yung procedure na gagawa natin, then issue stakeholders, and then ito po yung yung number. So meron po akong sample dito. Ipapasa ko po ito sa inyo mamaya pagka-discuss ko po kung paano siyang gamitin. Doon naman po sa mga hindi naka-attend or medyo mahina ang signal, wag po kayo mag-alala. Lahat po ng i-discuss ko naka-attach po dito. Yan yung mga pwedeng ilagay sa issues, mga stakeholder. Ito po yung sa computation mamaya. Andito po yan. Pati po yung user's guide na po ano yung pwedeng ilagay. So, in-include ko po dito sa form. Kompleto po yan pag sinend ko po sa inyo. So, malaking tulong na po yan sa paggawa niyo po ng form. Plus, andyan din po si Sir Angelo if ever you have questions. Sasagutin din po niyo. Okay po. So, next naman po natin is yung ating probability of occurrence. So, kanina nakita natin yung impact. Yung pwede siyang directly hindi mangyari yung ating procedure, yung gusto nating gawing procedure. So pag sinabi naman po natin probability of occurrence, yun naman po yung gaano kadalas bang pwede mangyari yung na-identify nating risk doon sa ating unit, sa ating college, or sa ating campus. So pwede po natin ngayon yung gradean as either likely, possible, or unlikely. So pag sinabi natin likely, magkaka-score po siya ng 3 kasi siya yung pinakamadalas. Kapag sinabi nating possible, siya yung magkaka-score ng 2. Pag unlikely, siya naman po yung magkaka-score ng 1. So, kailan tayo mag-grade ng likely? So, mag-grade po tayo ng likely kapag expected to happen. So, alam natin mangyayari within the year or within a 2-year period. So, yung burnout. So, alam natin na common na mangyari ang burnout. So, pwede natin siya i-declare kasi hindi lilipas ang isang taon, hindi lilipas ang isang SEM na hindi magkakaroon ng brownout, o di-declare natin yung power outage. Ganun po. Pag sinabi naman natin possible, so this is not expected to happen, pero there is a chance na mangyari. So yan yung mga risk na pwede nating hindi ito mangyayari ngayong taon, or hindi ito mangyayari within 2 years, pero still there is a possibility. Then unlikely naman, ito yung totally na possible talaga na hindi mangyari sa atin pero dineclare lang natin na risk kasi mataas yung impact niya. For example, nasa mataas na area tayo, alam natin ever since hindi tayo binabaha, pwede natin i-declare yung flooding as unlikely. Ayan. Pero alam lang natin na if ever na bumaha, malaki yung magiging impact niyan doon sa ating assets or sa pag-conduct natin ng ating procedures. Po? Then, bukod doon kay impact and probability, ano pa po i-identify? Yung source of risk, saan pwedeng manggaling yung risk na yon. So, sa equipment ba na meron tayo? Sa people ba or yung mga tao na gumagawa ng procedure? Or doon ba sa mismong sistema? Doon pwedeng magkaroon ng direct na effect. And then, they shall identify the cause of the risk. Then yung risk value, it should be computed based on the formula. Risk value is equal to impact weight times the probability of occurrence weight. So ito po siya sa form natin. Kung kanina po nag-grade tayo kay impact, yan. So kay probability naman po mag-grade din tayo as either likely, possible, or unlikely. Kung mapapansin niyo po, nagkakaroon na tayo kaagad ng sagot ito. Yan, pinag-multiply lang natin yung 1 at yung 3. So risk value.
So yung risk value po na yan, ito po yung titingnan natin mamaya para makita kung bibigyan natin siya ng action or hindi. So kung maglalagay ka ng major at saka ng likely, makikita niyo po parehas 3, lalabas yung 9. Yan po yung pinakamataas na score. Pagka po ganyan, yan yung papasok sa obligado na magkaroon ng mitigation, no? Kasi alam na natin ang laki ng impact niya at ang dalas pa niyang pwede mangyari, so definitely kailangan gawan to ng action, no? So yung risk value po yung pagbabasihan natin, yung katulad nga po dun sa tinanong ni Ma'am Aya kanina, kung lalagyan ba ng evidences or hindi, o kung bibigyan ba ng action or hindi. Nakadepende po yan sa makukuha yung risk value. Okay? So, ito nga po yun. So, if existing controls are available, kung bago tayo nagplano, bago tayo gumawa ng bagong procedure or bagong action sa taon na to, may ginagawa na tayo, ilalagay po natin yun under existing controls. So these are available and done to minimize the identified risk. So, bago tayo nag-request ng dagdag na tao, bago tayo nag-request ng mas bagong computer, ano muna yung ginagawa natin para makapagpatuloy yung procedure natin? Yan po yung pinatawag na existing control. Then they shall compute the risk value again based on the initial impact rating listed and the new probability of the occurrence rate if an existing control is being implemented in the college unit or campus. So balik po tayo rito. Ayan. So after nating may scorean yan ng 3 or 9, may lilista pa po muna tayong existing control o yung control na ginagawa ng college, ng unit or ng campus nang wala pa yung plano mong gawing ngayong taon, no? So for example, yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina or pakita ko na lang po yan dito kay CICT. Kaya kung nakita niyo po yan dito sa CICT. Dineclare po kasi namin dito yung sa amin po kasi 'di ba sa laboratory hindi po kami makakapag-lab kung walang kuryente. This is before pandemic. Ayan. So, dineclare po namin na risk yung unavailability of laboratory due to power outage. So, nilagyan ko po siya ng major, nilagyan ko po siya ng unlikely. Ayan po. So, lumabas yung score niya na 3. So, tinanong kung meron kaming existing control. So, since none, wala naman po kami wala kaming generating sets. Wala rin naman po tayo dito sa digdig natin sumakab. So, definitely, hindi na po nabago yung risk value. Pero kung may chances naman po na katulad po ng risk number 2 namin, unavailability of laboratory due to absence of IT support staff. Kasi po, di ba pagka nagla-laboratory, dapat may nagsusupervise na laboratory support staff. Ayan. Kaso, iisa lang po siya, so may time talaga na kung magli-leave siya or wala siya ng panahon na yun or may iba siyang ginagawa. So, makaka-apekto siya sa conduct of laboratory utilization. So, dineclare po namin siya as moderate and possible. So, nag-score siya ng 4. So, ang cause nun, personal absence. So, wala siya or siya ay naka-leave. So, ang ginagawa po namin existing control is ibinibigay yung susi kay technical assistant or office clerk bago siya mag-leave or bago siya umabsent o absent siya nung kinabukasan. So at least kung may kailangan mag-laboratory, andun si technical assistant or si office clerk. Yan po yung example ng tinatawag natin na existing control. Yung bago mo gawin yung or bago kayo magplano ng ano yung mas dapat na or kailangan nating implement para mas mamitigate ito, ano muna yung temporarily actions na ginagawa nyo para mamitigate siya. So dahil po meron namang in charge, may magiging in charge in case na siya ay mawala, kung napansin niyo po, yung probability kanina na 2, naging 1 na lang. Kaya napababa namin siya ngayon to 2 na lang. So nag-grade na lang siya ng low. Ganun po yon. Kaya meron tayo minsan nilalagay na existing control. Pero po yung implemented control natin, yan po yung ginawa natin talaga within the year. So let's say nung lumipas yung 2020, ano yung ginawa nyo? So dahil nagkaroon po kami ng accreditation at nire-require na accreditation na dapat ay 3 to 4 ang laboratory staff namin, so nagdagdag po kami ng additional IT support staff. So hindi na po isa na lang, so naging 3 na po sila. So yung mga nasa MIS po na-acquire po namin sila, naging dagdag po sila sa amin, nagkaroon sila ng designation
yun po yung ginawa naming actual na control for the year 2020. So ito po kasi yung controls before yung let's say yung dinideclare pa lang namin yung risk nung start pa lang ng 2020. Yan. Mamaya isi-send ko po itong example na to sa inyo para meron po kayong basis. Okay po. So next. So again, they shall compute the risk value after mailagay yung existing control. So nakita na po natin yan sa example ko kanina. So ito rin po yung sa risk rating. So nakita natin dito yung po yung risk value kung siya ay 3 and below, kung siya ay 4 to 5, kung siya ay 6 to 9. Pagka po 3 and below, yun po yung low. So pag low po, pwedeng i-mitigate or pwedeng i-accept. Kapag ka naman po 4 to 5, yan yung moderate. Again, pwede mong i-mitigate, pwede mong i-accept, pero mas suggested na sana ay mitigate. Kung makukuha nyo namang score is 6 to 9, i-label na po yun na significant, so dapat ay bigyan na siya ng action. Balik po tayo sa example natin kanina. Ayan po. So nakita natin may mga low tayo. Tapos meron tayong significant. So yung low, pwede natin siyang i-select as either accept or mitigate, pero obligado po kapag significant ay mitigate. Ibig sabihin po niyan, hihilingin po sa inyo ng standard na dahil ito ay nagpula, meron dapat kayong implemented control na ginawa sa kanya. So, alam mo nang kulay red siya sa grading, bakit hindi nyo pa nilagyan ng implemented control? Doon po kayo pwedeng habulin external auditor dyan. Pero pag dito po, yung mga generatan nyo ng low na yan, kung lalagyan nyo po siya ng action, implemented control or hindi po kayo babatasin dyan since mababa naman yung risk rating niya. Ayan, so nakita niyo po yung sa power outage, kahit wala po kami ilagay na implemented control kasi hindi naman po kami nakapag-request ng genset sa amin sa building. Okay lang po yan, hindi po yan titingnan ni external auditor. Ang titingnan po niyan yung mga magkukulay pula. Ayan, kailangan po meron tayong naka-declare na mitigate at meron kayong action na ginawa. Again, ito po ay iti-check sa inyo ng risk management team. Ayan. So, the risk statement needed will also be based on the computed risk rating. If the identified risk obtained is low and moderate, the office, college, or campus can use accept as the risk treatment. Accept means no to minimal actions can be done in the identified risk. But if the identified risk obtains significant risk rating, the office, college, or campus shall use mitigate risk treatment and apply necessary actions to mitigate the risk identified. Again po, kapag nakuha natin ay yung significant, kailangan po nating i-mitigate at kailangan may implemented actions. So after identifying the risk rating and risk treatment of each identified risk, the unit head in campus or campus director can identify and implement possible solutions to minimize the probability of the occurrence of the risk. The solutions or control shall be implemented during the period. So kung pinas natin siya ng 3rd week of January, ibig sabihin po yung implemented natin, dapat nag-implement siya nung 4th week of January hanggang nung last week of December of that audit year. Ganun po. So after the implementation, they shall reassess the probability of occurrence with the existing controls provided. So another risk value and risk rating will be produced and will be reassessed by the risk management team for effectivity and validation next audit year. So ito naman po yung 1st week of January. Di ba po? Kung yung ngayong 2021 gagawin natin yan, so assume natin na yung implemented controls na ginawa nyo ay from the 4th week of January up to the last week of December 2021. Okay po. So, starting next year naman po, sa January 2022, first week of January 2022, gagawin nyo po yung form, ililista nyo na po yung mga implemented actions nyo na ginawa, plus yung mga evidences, tapos yan naman po yung i-check ngayon ng risk management team. Again, kayo po ulit yung magmamarka dito, sa may side po kasi tayo ng reassessment.
kung yung significant po ba ay napa-low nyo na. Kung yung significant nyo, napa-moderate nyo, o kung yung significant nyo ay napa-low nyo, saka po namin yung digrade. Kapag po yung mga yan napa-low nyo, pwede na po namin i-recommend na tatanggalin na siya for the next audit year. So let's say, ito, na mitigate na natin, naging low na kasi meron ng, dito po ang dineclare kasi na risk yung mabagal ng computer dahil sa mga virus. So naglagay tayo ng antivirus, naglagay tayo ng policies and procedures sa tamang paggamit. So napababa namin yung rate ng pagkakaroon ng virus or pagbagal ng computer dahil nga po sa mga ginawang policies and procedures to ensure safety of computers. Pag na-declare natin ng low at na-justify natin, may mga evidences tayong sinamit like wala nang mga nagpapagawa ng computer dahil mabagal, wala nang bata nagreklamo na mabagal ang computer, may mga evidences kayong pinakitang ganun. At nakita po yon ng risk management team kasi in-upload niyo yung mga evidences na yun. Pwede na po nila ngayong i-recommend na next year, sa 2022, hindi na isasama itong risk na to. Yun po yung purpose, yun po yung gagawin ni risk management team at yun yung purpose kung bakit hinihingan kayo ng evidences dito sa mga implemented actions para po pagka okay na, i-document po natin yan, isi-save natin yan para pag hinanap ng external auditor o bakit ito nawala na ng 2021 nandun to ng 2022, may mga evidences tayo ipapakita na kaya tinanggal na sila, kaya nirecommend na sila na tanggalin kasi effective yung ginawa nilang control para doon kay risk. Na yung significant na nakuha nila ng una, makalipas yung buong taon nung kina-check nila, napababa na nila yun ng low, based din sa mga evidences na pinakita. So kung yun nga po, kung wala tayo evidences na pinakita, i-recommend po yun na ulitin nyo siya, sasama nyo siya sa susunod na taon. So yan po siya. Okay, so balik po tayo. Ayan, punta na tayo dito. Again, iulitin ko po yung discussion na yun pag andun po ako sa form. Yung nakikita niyo pong form kanina, pipilapan po natin yun. Okay? So, after niyo po siyang gawin, ipapass natin yung risk assessment form na yun for approval. Una pong pagsasubmitan yan is University Planning Director for review. So kung may mga suggestions po siya, kung may mga gusto po siya ipabago, ipadagdag o mali yung format natin, pwede po nang ibalik yun sa inyo. Kung okay naman na po, so pupunta na tayo sa next step. The University Planning Director shall then forward the reviewed and approved risk assessment form to the concerned Vice President for their approval. Ayan, so mababasa po ulit yan ng mga VP and then pagka-approve na po nila, the Vice President shall then forward the approved risk forms to the University President for approval. Tapos po, pag na-approve na po ni President, babalik po ulit siya kay University Planning Director and ibabalik po niya yung mga copy sa mga respective offices, colleges, or campuses. So, babalik po siya sa inyo yung original na pirmado. Bakit po? Kasi nga, buong taon po yan na mag-i-stay sa inyo habang ginagawa niyo yung mga implemented actions and then as you accomplish the implemented actions habang nasusulat niyo po yung mga implemented actions, syempre, yun po yung mga ilalagay natin doon and then ini po natin evidences para pagka nag-first week of the succeeding year na, maipapas na po natin kaagad. So yung original po dapat ay babalik po kay Unity College or campus, yung pirmadong copy. Tapos kayo naman po, sasagutan nyo siya ng mga implemented control na gagawin nyo. So yung nakikita nyo po dito na implemented control na to, hindi na po ito dapat naka-type. Ito po ay dapat na naka-handwritten na kasi nung nag-print tayo, ang sagot natin is hanggang dito lang. Ayan. Hanggang dito lang sa side na to. Ayan, hanggang A to S. Excel file naman po yung makukuha nyo. Pagka nagsagot po kayo, hanggang dito lang. Ayan. Tapos ito po, susulatan nyo na lang po ito, susulat nyo po ito, at ipapacheck nyo sa January ng susunod na taon. Yung pong part ng reassessment. Ayan po. So, hindi na po kayo malitong gamitin to kasi may mga guide na po akong nilagay dun sa form natin.
Next po, so ayan nga po, nakapagpa-approve na. So lilipas yung buong taon natin. Pag lumipas na po yung buong taon natin, yung buong audit year natin, papasok na tayo ngayon kay call for submission of risk assessment form and evidences for evaluation. So yun nga po yung mangyayari ng first week of January. The University Planning Director shall inform the unit heads, deans, or campus directors to submit their accomplished risk assessment form together with the evidences for the implemented actions that they had done within the audit year. Ano po? So, kuwari nga po, dito sa amin sa CICT, nag-declare kami na ang implemented control namin, nag-hire kami ng additional IT support staff. So, pag ipinas namin to, naka-handwritten po itong area na to. No? So, yung mga area na yan, naka-handwritten kasama yung mga marka niyan, kung low yan. Naka-handwritten po yan. Kasama po ngayon sa mga isasabit namin, kung meron kaming hired additional IT support staff, pwede po namin ilagay yung posting ng HR, pwede po namin ilagay dyan yung office order kung nanghiram na lang kami ng tao sa MIS na magtatao sa amin para mapuno po yung bilang ng tao. So basta mga evidences po, yung mga makukonsider natin na kapag nabasa ni external auditor ay mas-solve na siya na or masasatisfy siya na okay na pwede na talagang i-declare na hindi na isama yung risk kasi yung ibinigay niyang evidences ay sapat na. No? So yan po. Then, requested for higher specifications of computers, pwede nating ilagay dito na evidences, yung mga purchase request natin, yung mga sulat natin na nagre-request tayo ng additional computer, plus yung binibigay ng supply upon turnover sa atin. So yan po, pwede nating ilagay. Then, ganun din sa purchase ng additional license software, yung pag-purchase request natin, at saka yung mga dumating mismo, yung mga key, yung mga software plus yung mga pictures. Ayan. Ano ma'am yun? For the sake of, may nag-message po kasi yung sa nahiram. For the sake lang po ng accreditation, totally wala po kasi kami ma-request. Kaya ang ginawa namin, pinaanan lang po namin na magkaroon kasi kailangan po nating i-present kasi requirement po sa accreditation na kapag marami kayong laboratory, ay marami kayo dapat na technical support. Pero ang po in reality, isa lang talaga yung sa ayan po. Yan. So, para lang po ma-satisfy namin yung nire-require niya na meron po kasi siyang ibinigay na kung ito ang bilang ng computer nyo, dapat ganito karami yung supervise mag-handle. Ayan po. Sir, Yes po, yes po. sir, pero pwede talagang isabihin na gano'n. Halimbawa, parang, paano ba, meron ba tong papel yung hinihiram mo na tao? Gano'n. Ma'am, yung sa amin po na nagawan, na nagkaroon po, tapos yun po yung evidence na iyan po namin. Yun lang ang ihaharap mo, di ba? Yes po. So, sir, kasi naalala ko yung dun sa online enrollment, di ba? Yung sa system kasi, wala naman kaming hold dun sa system, wala kaming control dun sa MIS. So, pwede palang sabihin na pwedeng si MIS ang hihiramin namin. Ano po? Yung tao sa MIS. Yes, ma'am. Pang-attach po ba, ma'am, dito kay risk assessment po Oo, natin? oo. Yes, ma'am. Opo. Para po, pag nakita po ng external auditor, at least meron po tayong implemented control po talaga na ginawa dun sa risk natin. Okay po. Thank you. Opo, okay po, ma'am. So, ayun po. Tapos, next po natin. Ayan, so, yun nga po. Deadline ng submission nyo dapat is first week of January. Pero since patapos na po yung March, medyo mag-a-adjust po tayo sa date. Pero, ayun po, i-ano na lang natin i-antedate na lang natin kasi po obligado dahil ito po yung nakasubmit dun sa ating procedure. Ayan. Then, next na po rito. So, once na nakapag-submit na po ang lahat, so si University Planning Director naman shall inform the members of the risk management team to review the accomplished risk assessment forms and evidences and validate the implemented controls made by the unit, college, or office. So, mamaya po, mag-iwan po kami ng, ibigay ko po yung email ko para dun sa mga magsasubmit. Tapos, pwede ko po kayong i-chat doon na, ma'am, may kulang, or ma'am, okay na to, pwede na to, para po alam na natin yung mga sasubmit. Kasi,
May nagpapacheck po minsan, na napansin ko po ito, may mga chinecheck na po ako, may mga tinitingnan na po ako. Yung risk nila is for 2019, dineclare nila yung risk for 2019. Yung evidences na sinabit naman nila is 2015, 2016. So, hindi po magtutugma. Although nag-request talaga, may mga nangyaring request talaga, kaya lang, 2015, 2016 pa yun. So, ibig sabihin, nag-grant na yung request, pas ipinapas pa niyang evidences yun for compliance. So, make sure po na yung mga evidences natin nangyari talaga within the audit year. So, let's say, ito ngayon, 2020, yung mga implemented actions natin na ipapasa sa evidences ay good for 2020 sana kasi dineclare po natin yung risk natin for 2020. Hindi natin siya pwedeng ibigay na evidences kung 2016 pa siya, yung risk natin, inilista natin ng 2020. Ano po? So, kami po naman sa risk management team, may blankong part po yan sa bandang kanan dito sa remark. Ayan. Susulatan naman po namin yan. So, marireceive po ito ni University Planning Director. Yung sulat namin, yung recommendation namin kung pwede nang tanggalin or i-retain pa siya, isang taon pa ulit na nandun. Baka mas mabigyan pa nila ng action. For example, yung significant, nagawa lang muna nilang moderate. So at least moderate na siya. Next year, baka pwede na siyang maging low. So yan po yung reason kung bakit napansin nyo nung in-audit tayo ng external auditor, hinanap nga yung 2019 at saka 2020 kasi titingnan niya yon yung pagkakasunod-sunod. Ano po, ayan po. Titingnan niya, kuwari, 5 to. Bakit siya naging 4 na lang nung sumunod na taon? Meron bang naging remarks dito? Yun po yung titingnan nila doon. Okay? So, next po, yung last is yung generate report and recommendation. So, the member of the risk assessment team will also generate a report that will include all the findings from all the risk assessment forms and evidences reviewed. The risk assessment team will also give a written recommendation to the University Planning Director to serve as basis for advising which risk will be included in the creation of the new risk assessment form for the succeeding audit year. So, yung po mga nagpapapirma, kaya hindi pa po pumipirma si Ma'am Sara kasi wala pa pong recommendation na nabibigay kung ilang risk na lang po ba yung isasama doon sa form nyo. Baka kasi nabigyan nyo na ng action, pwede na nating i-omit doon sa bagong risk na gagawin. So, hintayin po natin na mabigay yung recommendation para si Ma'am Sara. Alam na po niya kung pipirmahan niya or hindi or mag-move na forward yung risk na ginawa niyo or hindi. Ano po? Then copies of the recommendations will also be provided to the unit heads, deans, and directors to serve as basis for creating their new risk assessment. So, i-upload po natin yan dun sa group para may basis po kayo. Let's say, nakita natin sa Laboratory High School, out of 10 risks na na-declare nila noong 2020, 5 ron ay na-grant na natin na solve na. So, pwedeng sa 2021, 5 na lang yung ilalagay nila since yung 5 ay na-solve na nila. Yan po, So, ganun po yung natin. Kaintayin muna natin yung magiging recommendation. So, nasa amin naman na po yung mga naunang nakapag-submit, yung mga hindi pa nakapag-submit o mga gusto pang magdagdag o magpalit, magbibigay po ako ng bagong link mamaya para ma-update nyo po yung mga risk nyo. Based po dito sa magiging agreement natin o yung napag-usapan natin.